Patuloy tayo sa ating pag-aaral nitong serye patungkol sa panalangin. Tayo ay naghahangad na sa pag-igihin ang ating pananalangin. Nakikita natin na ito ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng pagsamba sa Diyos. Kinikilala ng Heidelberg Catechism na prayer is the chief form of thanksgiving that God requires of us. At ito ngang pananalangin ay malaking bahagi ng buhay natin bilang mga mananampalataya at sa atin ding bilang isang iglesia. Meron tayong ginagawa sa ating panambahan na nagdagdag ng pagbabago na dinagdagan natin at nagdagdag ng mga kaayusan sa mga panalangin na ginagawa sa ating pagtitipon. Ito ay pagkilala nga na meron dapat pagpapahalaga sa pagsamba na makitang itong pananalangin ay ang pangunahing pagpapasalamat natin sa Diyos. At ito ay pinamagatan kong calling upon the name of the Lord. At ito ay isang biblical language na ginagamit na imahe ng pananalangin, sapagkat ito'y magandang magkaroon tayo ng panibagong pagtingin sa konsepto ng panalangin. Na pag tayo ay nananalangin, hindi dapat ito ginagawa na isang ritual. Ito ay isang tingin nating isang gawa na sa paggampan lamang natin ng isang chore ay ito'y mas lalong iyon ang ikagagalak ng Diyos na tayo ay gumagawa ng gampaning ito, tapos ito ang magdudulot sa atin na mapalapit tayo sa Diyos. Kundi kung titingnan natin, ang pananalangin ay in its essence ay pagtawag sa pangalan ng Panginoon. At tayo ay tumatawag sa Kanya at humihingi ng saklolo dahil tayo ay lubos na nangangailangan. Kaya sa pagganong pagtingin ng pananalangin, nawawala yung maling pagtingin na ang pananalangin ay isang maipagmamalaki natin na mainam ang aking pananalangin, masigasig ako sa pananalangin, kaya't ako'y pinagpapala ng Diyos, kundi tayo ay mga nangangailangan at sa ating pagtawag sa ating Panginoon, siya'y mahabagin, siya'y umiibig sa atin at siya'y nagkakalinga sa atin. At ito ang maging pagtingin natin sa pananalangin. Ginagamit nating outline yung the Lord's Prayer at natapos na tayo doon sa panimula ng Lord's Prayer. Na ang panimula nito ay yung Our Father, yung pagtawag sa ating Panginoon, sa Panginoong Diyos na ating Ama. Ito ang tinuturo sa atin ni Jesus na kung tayo ay mananalangin sa Kanya, meron tayong karapatan na tumawag sa Diyos at angkinin siya bilang ating Ama na handang magtumulong sa atin mula sa Kanyang pag-ibig at pag-iingat sa atin. At kaya sa simula pa lang ng ating panalangin, meron tayong kumpiyansa na tayo ay didinggin at siya'y mag-iingat sa atin. Tingnan din natin yung unang petisyon na tinuro ni Jesus doon sa tinatawag ng the Lord's Prayer, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ito yung nakita natin na doon sa tinuturo ni Jesus, itinutuon niya ang ating puso na magkaroon ng ganoong hangarin na pag tayo ay lalapit sa Diyos ay nakatuon ang ating mga hangarin sa pagluwalhati ng pangalan ng Diyos. Kaya sa ating nakikitang pangangailangan na kailangang maluwalhati ang Diyos at tayo ay mahihina at hindi nakaluluwalhati sa Diyos, hinihiling natin sa Kanya na Siya ang magbigay sa atin ng kalakasan, ng kakayanan, na magbigay nga ng kaluwalhatian sa Kanya at na Siya'y kumilos sa mundo, na kumilos Siya sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay upang ang Kanyang pangalan ay maluwalhati. At ngayon nga tayo ay nandito sa ikalawang petisyon. Kung alam natin yung panalangin na yun, dahil ito nga ay kilala tinuturo sa mga bata, Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. At ito ay isang pagtawag na dumating ang kaharian ng Diyos. Isa sa mga
lagi kong ginagamit na ilustrasyon sa Thy Kingdom Come simula pa nung una akong nangangaral at nagkataon na nung nagsimula akong mangaral ay nung panahon na lumabas ang Korean drama na Jumong. Yung Jumong ay isang Korean drama, isa sa mga pinaka nagpakalat sa Korean drama sa mundo. Ito ay tungkol sa isang hari na si Jumong. Ito yung kwento kung paano siya naging hari at paano naitatag ang Korea. Ito ay kasaysayan nila. May isang pangyayari doon na nung panahon na yung kaharian na naghihirap ay nakatabi ng bayan na binubuo ni Jumong. Nung naghihirap sila ay biglang sumisigaw yung isang citizen at sinasabi niya, magpasakop na lang tayo doon sa bayan ni Jumong. At nung narinig siya nung mga opisyal na nag-iikot, ay inakusa siya ng kanyang pagiging traidor dahil siya nga ay tumatawag ngayon sa ibang kaharian para lusubin ang kanilang kaharian at alisin yung kanilang hari o pamunuan sila ng ibang hari. At ito ang nangyayari kapag tayo ay tumatawag sa ating Panginoon. Tayo ay nasa mundo na tumatayo kalaban ang Diyos, sinasalungat o kinakalaban ang kaharian ng Diyos. At tayo ay tumatawag sa ating Diyos na siya nga ay lumusob na at gapiin ang kaharian na ating pinamumuhayan para tayo ay iligtas mula sa paghihirap na ito na idinudulot sa atin ng ating ginagalawang mundo. Ito nga ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon na panalangin, tumawag sa Panginoon na dumating na ang kanyang kaharian. At tinuturo niya sa atin ito sapagkat tayo ngay namumuhay at ito ang magandang ating alalahanin tungkol sa panalangin ito na tayo ay tinuturo na dumalangin sa pagdating ng kaharian ng Panginoon habang tayo ay nandito sa mundo na lumalaban sa kaharian ng Diyos. Ang mundo na ating ginagalawan ay lumalaban sa kaharian ng ating Diyos. At ito'y simula pa lang ng pahayag ng Biblia, nakikita na natin na ang sangkatauhan, ang makasalanang tao ay talagang may pagkiling na layuan o labanan itong pamumuno ng Diyos bilang hari. Doon pa lamang sa Genesis 3, chapter 4 to 6, ay ito yung naging pagtukso doon sa babae. The serpent said to the woman, "You will not surely die. God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Ito ang naging pagtukso sa kanya na siya ay magiging Diyos, magiging katulad ng Diyos. At ito ang pahayag ng salita ng Diyos kung bakit natukso ang babae. So when the woman saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes and that the tree was to be desired to make one wise, nakumbinsi siya nung argumento nung serpent na ito nga ay dapat ngang hangarin na maging ikaw ay magiging marunong tulad ng Diyos. It was to be desired to make one wise. She took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Dito nakikita natin ang simula nitong paglaban ng tao sa kaharian ng Diyos. At dito nga yung serpent gustong alisin yung paghahari ng Diyos at kumuha ng kanyang mga kakampi sa paglaban sa kaharian ng Diyos. At naging ganun nga ang mga tao. Kita natin na ito ang kanilang ginagawa simula nung pagkahulog ng sanlibutan. At alam natin na ito ang naging dahilan ng pagkahulog ng buong sangkatauhan at dito'y ang Diyos nagsimula ng kanyang gawaing pagliligtas. Ngunit ito'y dumaan pa ng maraming millennium, mga siglo, madaming mga henerasyon ang pinagdaanan ng mga paulit-ulit at patuloy na lumalaban sa kaharian ng Diyos. At maging noong isinugo na ng Diyos ang kanyang anak, ganoon pa rin ang nakikita nating paglaban ng tao sa kaharian ng Diyos. Bagamat ganoon ang naging pagrebelde ng unang tao, si Adan at si Eva, sa paghahari ng Diyos,
Ang sinasabi sa atin sa John 3:17, God did not send His Son into the world to condemn the world. Kahit na yun na ang dapat na mangyari doon sa tao na lumabag sa kautusan ng Diyos, God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Ganoon ang naging layunin ng Diyos na sila'y iligtas. Ngunit ganun pa man, doon sa pagsugo ng Diyos sa kanyang anak, ganito ang nakikita nating tugon. After Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. Ito ang nagiging tugon ng tao, maging nung sinugo na ng Diyos ang kanyang anak na maghahari, yung mula sa kanyang pag-ibig, ang anak na isinugo hindi para magdala ng hatol, kundi para magligtas. Ngunit ito ang tugon ng makasalanang tao. Hindi niya tatanggapin yung hari, ito'y mag-aalis sa kanya bilang hari, kaya't siya'y lalaban. At ang malagim nga na kinahinatnan nito, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were 2 years old or under. Ganoon ang kanyang naging tugon, at sa kanyang pagpiglas na mapagharian ng iba, ay talagang pinapatay niya ang maraming mga sanggol na kanyang inaasahan na maisama yung isinilang na hari. Ito ang kadiliman na pinamumuhayan ng tao. Gayto sila lumaban sa kaharian ng Diyos. Dito pa rin ang nakikita natin na pagpapatuloy ng pagkatapos ng pagkasilang ng ating Panginoon at siya'y namuhay sa mundo, siya ay lumakad na walang inaargabyado, walang inaapi, at siya'y namuhay ng may pag-ibig, ng may pinakadakilang pag-ibig na nakita ng buong mundo sa buong kasaysayan, ngunit siya pa rin ay laging inaalipusta, inaapi, siya ay nilalayuan at binibintangan ng kung ano-ano. Ganoon ang patuloy na paglaban ng tao sa kaharian ng Diyos. At ganun pa, maraming ibang mukha nito, hindi lamang na ang mundo ay yung katulad ng ginawa ni Herod na pinapapatay yung mga bata, yung mga ganitong klaseng physical violence na makikita natin, kundi meron ding in the spiritual realm na yung mundo ay against the kingdom of God. Pagdating nga dito sa 1 John chapter 4 verse 1, sabi, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have come out into the world. Ganito na ang itsura din ng mundo, maging nung si Kristo ay namatay na at pumunta na sa langit, nagkaroon na ng maraming mga iglesia, ganun pa rin ang paglaban ng kampon ng kadiliman, ng mga espiritu laban sa Diyos, na sila ay magsugo sa mundo ng mga propeta, bulaang propeta na maglilinlang sa mga mananampalataya. At hindi lamang na ang mga false prophets ay nagkalat sa mundo, sa labas ng iglesia, sila rin ay pumasok. Sinasabi dito sa Jude, sa talatang 4, for certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. At na ganito nga ang sa labas ng iglesia, sa mundo, nagkalat ang mga false prophets at sila rin ay nagsipasok sa iglesia, nagsipasok sa samahan ng mga mananampalataya upang maglinlang ng mga mananampalataya. At ganito ang nakikita natin na ginagalawan natin hanggang ngayon. Ang mundo na lumalaban sa paghahari ng Diyos. Kahit nung maitapos na't mahiyag na ang buong salita ng Diyos, ang pahayag ng kasulatan, ay makikita natin sa kasaysayan na ang mundo ay patuloy na lumalaban sa
paghahari ng Diyos. Ang ebanghelyo ay hindi kailanman nangyaring ito'y hindi kinakalaban sa agaran pagkatapos ng pagkakasulat ng buong aklat ng banal na kasulatan. Nung natapos ang bagong tipan, agaran ay nagkaroon ng mga iba-ibang mga maling katuruan at nagkaroon ng paglihis ang mga iglesia mula sa tunay na ebanghelyo. Nagkakaroon sa kasaysayan ng mga pagbabangon. Nakikita natin ang pagkilos pa rin ng Diyos na merong natitirang liwanag na ito'y naiingatan pa rin ang mga tunay na mananampalataya at ang tunay na ebanghelyo. Pero maging halimbawa noong sa pag-usbong ng reformasyon, agaran din pagkatapos nito ay magkakaroon ng mga paglihis muli sa tunay na ebanghelyo. At ito ang nakikita natin hanggang sa ngayon ay ang mundong ating ginagalawan ay puno ng mga paglaban sa kaharian ng Diyos. Sa iglesia, sa mundo ngayon, bagamat hindi natin personally nadadanasan dito sa Pilipinas, ay marami tayong alam at pinapanalangin nga natin na sa mga ibang bansa, ito ang kanilang pinagdadaanan, na meron pa ding mga iglesia na tinutuligsa dahil lamang sa kanilang pananampalataya at sila ay hindi malayang makasamba sa ating Diyos. At tulad nga din ng nakikita natin dito, hindi lamang sa labas nagmumula ang paglaban sa kaharian ng Diyos, minsan sa loob din mismo. At ito ang mga nabubunyag din na nananatiling mga matitinding kasalanan na nasa loob ng iglesia, maging ang mga iskandalo na nakakabulabog sa maraming mga iglesia, mga ginagalang na pastor ay nabubunyag na mayroong mga tinatagong madidilim na kasalanan at mayroong mga naglalabasang sa kasaysayan din ay mayroong pag-aabuso ng kapangyarihan ng iglesia, ng hindi pagpapakita ng pag-iingat sa mga tupa. Ganito ang nakikita natin na isang mundo, itong mundong ginagalawan natin, tayo ay nabubuhay in a world against the kingdom of God. Pero tinuturo nga sa atin ng Diyos at ito ang ating pinangahawakan, ang ating pag-asa, even in this world that is against the kingdom of God, ay na God in His grace advances His kingdom in the world. Sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ni Jesucristo, mula sa kanyang pag-ibig at sa pagkilos ng kanyang kapangyarihan, ay kanyang isinusulong ang kanyang kaharian. Dito sa Psalm chapter 2 ay makikita natin kung paanong ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ay nilalaban ang kanyang kaharian sa mga paglaban ng tao. Sabi sa Psalm chapter 2, "Why do the nations rage and peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed, saying, Let us burst their bands apart and cast away their cords from us." Dito pinapakita kung paano ang mundo ay lumalaban sa kaharian ng Diyos. Pero sinasabi dito, ang kasunod na tugon dito ng Diyos, "He who sits in the heavens laughs." Tinatawanan niya itong mga nag-conspire against the King of heaven. "He who sits in the heavens laughs. The Lord holds them in derision. Then He will speak to them in His wrath and terrify them in His fury, saying, As for me, I have set my King on Zion, my holy hill." So habang ang mga tao ay kumukontra sa paghahari ng Diyos, ang Diyos sa langit ay kampante, ay tumatawa lamang at tinatawanan itong kanilang mga pagtatangka na labanan ng kaharian ng Diyos. At sinasabi, ito ang aking hari na aking inilagay doon sa Zion, my holy hill. Ito'y magkakaroon ng sa Psalm chapter 2, dito sasabihin yung, "Today I have begotten you," at alam natin sa bagong tipan, ito ay tinuturo na ito'y tumutukoy kay Jesucristo. At makikita nga natin sa pagtatapos ng Psalm chapter 2 ay sinasabi na sa paglagay nitong hari doon sa Zion,
yung mga tao ay dapat na matakot sa Kanya lest He consume you in His wrath. But merong natatapos ito sa salitang, blessed are those who take refuge in Him. So, yung mga sumangguni sa Kanya, nagtago sa Kanya, humingi sa Kanya ng saklolod, sila ay mga mapalad. Ito ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Bagong Tipan, meron din ganitong kamukhang pagpapahayag sa kilalang talata sa Ephesians chapter 2. Kasi sabi, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Ito ang ating dating pinanggalingan. You were dead following the prince of the power of the air. Kayo ay dating mga tagasunod, dating mga sundalo nung tagapamuno nitong mundo na ito. Siya sabi, but God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Kung dati ikaw ay dead following the prince of the power of the air, God made us alive together with Christ mula sa Kanyang biyaya dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig. At ano ang ginawa niya sa pagbigay ng buhay dito sa mga dating patay ay sinabi, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Ganito ang ginagawa sa mga sumasampalataya at nililigtas ng Diyos mula sa kanilang pagiging tagasunod ng nitong kapangyarihan ng hangin. Ay itinataas sila kasama ni Hesukristo. Nilalagay doon sa parang seated us with Him. Binibigyan tayo ng pwesto sa Kanyang trono. Ganoon ang pagtaas ng mga mananampalataya. Seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Ganito ang yaman ng biyaya ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Ganito ang pagsulong ng Diyos ng Kanyang kaharian. Tayong mga dating following the prince of the power of the air were given life and we are brought to the throne of Jesus Himself. At sabi, in Jesus, kaya tayo nakaupo din sa trono is in Jesus, we are seated on the throne. So tayo ay nagiging bahagi ni Jesus, bahagi ng Kanyang katawan, at tayo ay namumunong kasama Niya habang si Jesus ang nakaupo doon sa trono. Ganito ang paglipat sa atin mula sa kaharian ng mundo papunta sa kaharian ni Hesukristo. At kaya nga ito yung makita natin na tinuturo sa atin na pagsulong ng kaharian ng Diyos, at makita natin ngayon kung ano ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon sa panalangin na Thy Kingdom Come. At ito'y magandang na ipapaliwanag dito sa Heidelberg Catechism, question 123, what is the second petition? Ang tinuturo, Thy Kingdom Come, that is, so rule us by your word and spirit, that we submit ourselves unto you always more and more. So ito yung nilalaman ng ating dinadalangin. Kapag dinadalangin natin na Thy Kingdom Come, ay tulad nung ginagawa ng Diyos na tayong mga dating tagasunod noong kaharian ng kapangyarihan ng hangin, yung dati tayong tagasunod doon of the prince of the power of the air, tayo ay nililigtas at ginagawang in Christ so that we reign with Him, at tayo ngayon ay hinihiling natin na Siya ang mamuno sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Rule us by your word and spirit, that we submit ourselves unto you more and more. At so maaring makita natin ito na ito yung laman ng ating panalangin. Makita natin na ito ang isa sa mga pinapanalangin natin palagi sa ating mga worship services, and bawa sa pastoral prayer, na ang ating dalangin o pagkatapos ng sermon, ang ating tugon na panalangin ay na
mas lalo pang maghari ang Diyos sa ating puso, na tayo ay patuloy na turuan ng kanyang salita kung paano mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. So ang paulit-ulit nating dinadalangin habang nakikita natin na meron pa ding bahagi ng ating puso na hindi pa nagpapasakop sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, patuloy tayong dadalangin sa kanya na mas lalo tayong pamunuan. At ito ang sinasabi natin pag sinasabi nating Thy kingdom come. Sinasabi, maliban doon, that we rule us by your word and spirit, that we submit ourselves unto you always more and more. Dalangin din, kasama din sa salitang Thy kingdom come, ay yung ating panalangin that God preserve and increase His church. Ito naman yung isa pang laman ng ating panalangin kapag tayo ay nananalangin para sa ating iglesia at para sa mga ibang iglesia sa buong mundo rin, ay dinadalangin natin na yung kaharian niya ay patuloy niyang isulong, ingatan at pagyamanin itong kanyang iglesia, ang kanyang kaharian. Meron ding bahagi nung panalangin na Thy kingdom come na gusto nating gapiin niya ang kaaway. So, destroy the works of the devil, every power that raises itself against you. So dito makikita natin doon mismo sa tinuturo sa ating panalangin ng Panginoon ay merong espiritu noong imprecatory psalm. Meron tayong ipinapanalangin na gapiin na ng Diyos the works of the devil, every power that raises itself against you. At merong lugar din na tayo ay manalangin na ang Diyos nga ay kumilos na pigilan ang kasamaan na dapat nga namang ating nag-horrify sa atin kapag ito'y nakikita natin sa mundo. Nakikita natin na lumalaganap ang maraming pagbaluktot ng kanyang salita, paglalaganap ng mga maling katuruan o pagtataas ng mga kasamaan sa mundo, ay idadalangin natin, destroy the works of the devil, Thy kingdom come. At ito nga sabi, and all wicked devices formed against your holy word. Yung mga maling pangangaral, mga pagbabuluktot ng kanyang salita, na hindi lamang na yung pamumuhay ng mga mundo na hindi mananampalataya at yung kanilang taliwas na pamumuhay sa salita ng Diyos, ay hindi lamang ganun ang itsura ng paglaban sa kaharian ng Diyos. Dapat tayong nananalangin din at ito'y laman din ng ating panalangin at inaasahan natin na ang Diyos ay kikilos na yung mga lumalaban sa kanyang salita, nagbabaluktot ng kanyang ng katuruan, ng katotohanan, ay kanya ding pakilusin sa pamamagitan ng pagtuturo at paghahayag ng katotohanan, ay maitama ang at maitaas ang kanyang kaluwalhatian. At ito ay dinadalangin natin until the full coming of your kingdom, wherein you shall be all in all. At yun ang patuloy tayong dumadalangin noong Thy kingdom come habang may nananatili pang mga puwang sa buong mundo na hindi pa o nagpapasakop ng lubusan sa paghahari ng Diyos. Patuloy tayo sa pagtawag sa Kanya na isulong nga ang Kanyang kaharian. Merong si Eli Soriano, sinasabi niya yon na naalala ko yung tinuturo niya na yung Lord's Prayer daw ay hindi na dapat idalangin dahil dinadalangin pa doon yung Thy kingdom come. Nung tinuro yan ni Jesus, hindi pa dumadating. Ngayon dumating na. So dapat hindi na natin ituloy pang idalangin yung Lord's Prayer. Yun yung kanyang argumento para labanan yung mga Romano Katoliko na ito ay inuulit-ulit na dalanginin. Pero nga ito'y hindi nauunawaan yung spiritual na katotohanan na meron pang mga puwang sa mundo nang hindi nagpapasakop sa kaharian ng Diyos. At ito yung ating idinadalangin na patuloy na yung paghahari ay isulong pa niya. Dahil kahit nung si Jesus ay tinuro ang panalangin na ito, dumating na ang kaharian ng Diyos. Kaya siya mismo ang nagsabi, kahit nandun na ang kaharian ng Panginoon, ito'y sinusulong pa at patuloy nating dinadalangin na isulong pa niyang lalo
ang kanyang kaharian. Until the full coming of His kingdom, when He shall be all in all. So ito din ay tinuturo in different words sa Shorter Catechism. Hindi na natin masyadong ipapaliwanag, pero ito ay yung question 102, what do we pray for in the second petition? In the second petition, which is thy kingdom come, we pray, una, that Satan's kingdom may be destroyed, and that the kingdom of grace may be advanced, ourselves and others brought into it and kept in it, and that the kingdom of glory may be hastened. Ito yung sa Shorter Catechism, it's just more poetic, pero yun din at mas madali tandaan. Pero ito din yung same spirit at maaari itong makatulong sa atin na alalahanin kung ano pa ang kinakalaban natin dito sa mundo, isang kapangyarihan na nagtatangkang maghari sa mga tao, isang kapangyarihan na nagtatangkang labanan ang pamumuno ng salita ng Diyos, at kaya tayo'y dumadalangin sa Kanya na Thy Kingdom Come. At maliban doon sa pinapaalala sa atin yung mundong ating ginagalawan, ay binibigyan tayo ng pag-asa na ang Diyos sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kaluguran, na ito ang Kanyang layunin na gapiin yung mga kaaway. Ganun nga sa dulo ng Romans, sa yung bago yung benediction ni Pablo, ay ito'y Kanyang inaangkin, ang lahat ay gagapiin ng Diyos, ilalagay niya sa ilalim ng inyong mga paa. He will destroy the works of the devil. Ganoon ang ating inaasahan. So maliban sa kung anong tunay na ating ginagalawan, napapaalala sa atin na tayo ay nasa mundong lumalaban sa Kanyang kaharian, ang panalangin na ito ay nagtuturo sa atin kung anong ating pag-asa at na habang nandito tayo sa mundo, ay alam natin na ang Diyos ay kumikilos sa Kanyang kapangyarihan at pag-ibig na isulong ang Kanyang kaharian. Kaya sa ating mga pananalangin, maaari itong maging gabay sa mga tagapanguna ng nananalangin. Maaaring mailagay nila sa ganitong pag-iisip ang kanilang sarili sa paggagawa ng kanilang paghahanda ng kanilang mga panalangin, na makita ang kaseryosohan ng kanilang ministeryo, ng kanilang ipinapanalangin. Tayo ay nasa mundo na lumalaban sa kaharian ng Diyos, at ito ang ating nilalabanan habang tayo ay nananalangin. At ang ating kinakapitang pag-asa ay ang kapangyarihan ng Diyos na siya ay kumilos mula sa Kanyang biyaya. Ganun din sa ating lahat, kung kahit na hindi tayo ang mga nangunguna sa pananalangin, habang tayo ay nagtitipon, ay meron tayong ganoong pag-unawa na ito ang ating mga tunay na kalaban, ito ang ating mga tunay na gustong mangyari sa mundo, hindi lamang ang paggaan ng ating kalagayan habang tayo ay nabubuhay in this kingdom, kundi ang nais natin ay na magkaroon ng isang radikal na pagbabago na ultimately mangyayari sa pagdating ni Jesucristo, na tayo ay madala sa Kanyang kingdom. Itong ang huling bahagi na sa paliwanag ng Shorter Catechism, ang panalangin na Thy Kingdom Come ay the kingdom of glory may be hastened. Ito'y may pag-asa ang Kristiyano, bagamat siguro madami sa atin ang hindi gusto na matapos na, may gusto pa tayong gawin sa ating buhay. Meron tayong mga ganong pagnanasa, pero sa ating puso, tayo din ay may kagalakan. Tulad ng tinuturo sa atin, we look forward to that, na dumating si Jesus at magkaroon ng, maranasan natin ang kaharian ng kaluwalhatian. Dito sa ating Confession of Faith, Chapter 8 of Christ the Mediator, paragraph 10, ay tinuturo sa atin kung ano ang para saan ang paghahari ng ating Panginoon. Ito ay patungkol doon sa threefold office. Tinutukoy na ang ating Panginoon as mediator ay prophet, priest, and king. Dito tinuturo kung ano ang naidudulot sa atin ng kanyang mga offices as a mediator. In respect of our ignorance, we stand in need of His prophetical office. And in respect of our alienation from God
and in perfection of the best of our services, we need His priestly office to reconcile us and present us acceptable unto God. And in respect to our averseness and utter inability to return to God, and for our rescue and security from our spiritual adversaries, we need His kingly office to convince, subdue, draw, uphold, deliver, and preserve us to His heavenly kingdom. Kaya't for our rescue and security, tayo ay patuloy na kumakapit sa paghahari ng ating Panginoon sa Kanyang kapangyarihan, na tayo dadalangin palagi at nang may pag-asa at pananampalataya na dumating nawa na nga ang Kanyang kaharian. So, meron po bang mga katanungan or insights na gustong i-share tungkol dito sa Thy Kingdom Come? Mic test. Yung na-mention mo na to hasten, yung mapabilis yung paghahari ng Diyos. Ito ba ay panalangin na parang kapag dinadalangin ba natin ito ay minsan kasi naka-attach doon yung emosyon na dahil doon sa nararanasang hirap dito sa mundong ito ay maring nababanggit natin yon. Ito ba ay parang selfish ba na panalangin ito or para bang ano ba yung nagkakasala ba? Halimbawa ako na ganun yung panalangin ko dahil gusto ko dahil lang dun sa paghihirap na nararanasan ko sa mundong ito. Bahagi po talaga ng Kristiyanong pananampalataya yung pag-look forward to the coming of Christ at yung tinuturo nga din yung panalangin na yun, Come Lord Jesus, Amen, sa huli ng Biblia, yun yung kanyang huling panalangin na tayo umaasa sa kanyang pagdating. At itong binibigay ang pagdating ni Jesus bilang pag-asa ng mga tao because of the difficulty of the world. So, hindi mali na magkaroon ng preference for the coming of the kingdom and for yung comfort of heaven dahil sa ating pag-ayaw dito sa mundo. Hindi yun sinful thing. At yun nga yung kanina ding binabanggit na kahit yung kung ang Diyos ay hindi against physical pleasures, hindi dapat natin isipin na itong spiritual pleasure of seeing Jesus to be removed from sin, to be removed from suffering, ay isang sinful thing. Gusto nating makita si Jesus at gusto nating mangyari itong layunin niya para sa atin. So, bahagi talaga ito ng pananampalataya. Dapat wag tayong mahiya na meron tayong preference for heaven. Yung iniingatan lang natin doon ay yung pagkakaroon nga ng yung siguro pagtingin natin na kahit habang nandito tayo wala tayong pag-asa o na habang nandito pa tayo at hindi pa ginagawa ng Diyos sa kanyang kalooban na tapusin ang kasaysayan o pangyarihin ng kanyang kaharian ay tingin natin tayo pinapabayaan ng Panginoon. Yun ay mga taliwas naman contrary to sa pananampalataya. At kaya nga si Pablo, sabi niya yung gusto niya and mas gusto niyang pumunta at mamatay na. Sinabi niya yun, na mas gusto niyang pumunta na lang sa presensya ng Panginoon sa kanyang kamatayan. Pero meron din siyang pagtanggap na kung ako may manatili man dito, ako alam ko na ito ay para din sa kanyang kalooban. So, katulad nung ganung pag-uugali ni Pablo, magkaroon din tayo ng pag-unawa sa layunin ng Diyos na may balot pa rin tayo ng pag-ibig, maging tayo ay naghihirap sa mundo. Ibig sabihin, kumbaga nabubuhay pa rin tayo with that good intention, with that purpose na ibinigay ng Diyos sa atin and anticipating for His kingdom come. No, yung hindi parang nananalangin ka, it's because you're hopeless, right? It's because ay sinusunod mo yung kalooban ng Diyos sa kabila ng
struggles halimbawa sa mundong ito. At Thank meron ding bahagi na yun yung makapagbibigay sa iyo ng pag-asa na tiisin yung paghihirap sa mundo dahil alam mo na dadating ang kaharian ng Diyos. Na alam mo na ang Diyos ay magwawagi at ang ikaw ay luluwalhatiin kasama niya at mabubuhay kasama niya nang walang hanggan sa kanyang kaharian. At ito ang magbibigay din sa iyo ng kalakasan na tiisin yung paghihirap sa mundo. Salamat Brother IE sa ating lesson. Yung tanong ko naman is parang hindi ko alam kung continuation ng kaninang nabanggit mo regarding sa yung kung hindi na dapat dadasalin. Kasi parang 'di ba nandito naman na yung kingdom talaga ni Lord. Kaya nga yun yung paniniwala din ng mga post-mill 'di ba? Pero ang question lang, bakit pinagpe-pray pa rin natin pala yung kingdom ni Satan is ma-destroyed? Hindi pa ba destroyed? Kumbaga, 'di ba, natalo naman na yung death, yung sin or yung sting ng sin, 'di ba no? Although may mga remaining sin pa tayo. Parang paano ba natin reconcile or ano ba natin? Similar dun sa kung paano dumating na ang kaharian ng Diyos, pero ito'y nilalabanan pa rin at may pwedeng pagsulong na ginagawa. Kaya natin sinasabing, Thy kingdom come. Ganun din na meron ng kasiguraduhan sa kahihinatnan ng kaharian ni Satan. Meron na ring yung malalaking bahagi nito ay ginapi na, sinabi about death, nawala na yung sting, at kung ano pa. May ganung mga mas iba pang salita sa Colossians na all the principalities and authorities ay nawalan na ng kapangyarihan by Christ dying on the cross and forgiving our debts. So yun yung paraan kaya't nawalan ng kapangyarihan ang all the principalities and authorities in the world. So meron ng mga ganung bahagi. Ganun pa man, meron pang mga nananatiling paglaban sa kaharian. May kaharian pa rin nandyan. So kaya ito'y pinapanalangin pa nating gapiin. Kahit yung hindi na tayo magpakulong pa doon sa philosophical, theological discussions, kahit tumingin ka lang sa labas, may kaharian kang makikitang or kahit tumingin ka sa loob, may nakikita kang kaharian ng ni Satanas na kailangang panggapiin. So, So parang bro, kumbaga may dadating pa naman talaga yung perfect, kumbaga no. Okay, consummation. Salamat. okay, kung wala na po, ito ay yung lesson nga on Thy Kingdom Come. Maaari itong magbigay gabay sa atin, sa ating mga personal prayers. At ang ating layunin ngayon primarily ay na ito'y magabayan tayo sa ating ginagawang mga congregational prayers in worship sa ating mga pagtitipon. Magkaroon tayo ng pag-unawa na sa ating buhay dito sa mundo habang nandito tayo sa sanlibutan. Meron tayong kinakalabang kaharian at kaya tayo ay laging tatawag sa ating Panginoon para sa kanyang tulong na isulong ang kanyang kaharian at tayo mismo ay iligtas, ingatan hanggang madala sa kanyang kaharian. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong salita, sa inyong pagtuturo sa amin, kung ano nga ang maaari naming asahan sa inyo, na hilingin sa inyo sa panalangin, na kaming mga nandito pa sa mundo na lumalaban sa iyong kaharian, at minsan ay kami rin ay nadadala ng kanilang impluensya, kami ay namumuhay ng para bang kami sumusunod pa rin sa kapangyarihan ng hangin. Kami ay nagpapasalamat sa iyong biyaya na sa iyong pag-ibig at kapangyarihan kami iyong niligtas at kami ay iyong binigyan ng panibagong buhay, panibagong puso at kami ay iyong dinala sa iyong kaharian na mamuhay bilang iyong mga tagapaglingkod.
Salamat nga, Panginoon, na meron kaming ganitong pag-asa na bagamat ang aming kalaban ay ang isang kaharian na lumalaban sa iyo, ikaw ang hari, ikaw ang makapangyarihang Diyos na nagbumuno, at kami ay may katiyakan ng iyong pagawagi at ng amin ding kaligtasan. Kaya't sa dalangin nga namin, Panginoon, na patuloy mo pa kaming turuan na kumapit sa iyong pag-iingat, kumapit lamang sa iyong kapangyarihan upang kami ay mamuhay dito sa mundo ng may pag-asa, merong pasasalamat at papuri sa iyong paghahari, at kami ay mamuhay ng angkop sa iyong pagiging mga anak. Ito ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.